Okay, paano mo naman lalagyan ng windows? Okay, napakadali lang yan. So, mag-line ka ulit. Kailangan naka-center kasi yung mga windows natin. So, maglagay ka ng line doon. Enter ka lang. Maglagay ka lang doon sa gitna para naka-divide. Okay? Then, another one dyan. Then, another one. Listen na lang natin yan mamaya. Okay? So, delete natin to. Then, okay, dito muna tayo. So, eto kasi, 1,000 to. 1,000 din yung ano nito, yung gap. So, tigwa 1,000 yan. So, ang gawin natin dito, ang gap dito is 300. So, gagamit tayo dito, line ulit. Para makuha natin. Offset 300. Then, offset. That is 500. Offset 500. Okay. Analisin natin yan. Then, dito ulit. Ito, this is, ang pagitan nito is 450. Tsaka, ito naman is DLI. Wala na yan. Kasi mag-ano tayo dun sa ano. So, this is 450. So, line tayo. So, offset 450. Then, offset 1,500. Kasi yun yung window 2. Okay? So, na-layout na tayo na natin yung window 1. So, ito, so 1,500, so that is 750. Offset 750 magkabilaan. Okay. Pati sa kabila, sa kwarto dito. Then we have window 3 is 800, so offset tayo ng 400. Offset 400 para siguradong nakagitna. Then we have window 4, 600. So, offset tayo ng 300. Okay? So, alisin na natin to. Alisin na natin yung mga nasa gitna. Okay? So, dito tayo. So, line. Tingnan nga muna natin kung ano yung okay. This is 1,115.50. So, line tayo. So, offset 1,150. Okay. So, move natin to. Okay, offset 1,500. Kasi window 2 na lahat yan. So, offset 1,000. That is 1,000. Offset 1,000. Okay. Ulit. Offset. Then, offset 1,500. Okay. Okay, so alisin na natin yan. Trim na natin. Trim na rin natin yan. Trim din natin yan. Then, this one. Okay, lagyan natin ng butas.
Okay. Okay. Now, so ready na tayo maglagay ng doors and windows. Okay? Di ba? Napakadali. So, ang gagawin na lang natin is kuha tayo dito ng isang door. Copy tayo. Ito na lang maliit para makita ninyo kung paano mag-adjust. Okay. Okay, so alisin na natin yung ortho mode. So, lagay natin dito, 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 tapos dyan. So, 4. Okay. So, dito, pwede kang maglagay dito ng line. So, tingnan natin mamaya kung ano yung gagawin natin sa line. Okay. Okay. Ito, tingnan natin. So, ito kasi, kailangan natin i-orient na yan. Kailangan na natin, so, yan. So, ito, hindi mo na kailangan yan kasi gagamitin mo lang itong arrow na to kapag i-align mo dito. Pag, for example, pag ganyan, so, i-align mo dyan. So, ang gawin na lang natin, move na lang natin. So, select, enter, check natin sa gitna. Then, dito sa gitna. Okay? Then, ito naka-dynamic naman na tayo. So, wala nang problema. Okay? So, ito naman, always na yung door is against the wall. So, kapag inopen mo, dapat against the wall. Hindi pwedeng pag ganun. Okay? So, ito naman, move na lang natin yung gitna ulit. Okay. Then, ito, so, against the wall dapat. So, babaguhan natin yung orientation natin. Then, move natin. Okay. Then, sa gitna. Okay. Then, adjust natin to. Ganun, kadali, di ba? Napakadali. So, for example, ito, yung sinasabi ko kanina. Click mo to, punta mo doon, automatic maglaline yan. Ulitin natin. Hindi natin kasi ginamit yung mga line na yun, or alignment na yun. Okay? So, ito ngayon, makikita nyo kung paano gagamitin. So, kunin nyo yan, that is what we call the alignment. Click nyo yan, punta nyo dito sa ano, okay, click mo lang dyan, so automatic mag-orient na yan, i-align nyo dun sa line na yun, okay, so move na lang natin to, okay, for the purpose of demonstration, kaya tayo nag-click dito sa may modify tools para makita ninyo yung ginagamit natin na command. Although we can use the shortcut command like for example MOB or M. Okay? Pero for the purpose of demonstration, click natin yan para makita nyo kung ano yung ginagamit na command. Okay? Baguhin natin yung orientation. Okay? And that's it. Okay? Hindi nagtama doon. Kailangan maingat kayo sa paglagay. Dapat ito, kunin nyo sa gitna, then ilagay din lang sa gitna ng line. Okay? So, check nyo ulit. Okay, tama naman. So, this time, lagyan na natin ng window. Okay? So, copy ulit natin itong isang window dito. So, lagay natin dito, dyan, dyan, dyan. Okay, doon. Then another one. Then another one. Okay. Halimbawa to. So, lagay ka lang ng line. Lagay ka ng line. So, meron kang makikita dito na alignment. Okay. So, move mo na lang yan.
para hindi mo na kailangan mag-rotate. Okay, click ulit yan, then adjust mo. Okay, that is our window 1 or window 3. Okay, delete na natin yon. Ito naman, pare-pareho lang naman, so move na lang natin. Enter, kunin natin sa gitna. Pwede naman isa lang dyan para hindi ka na. Okay, ulitin natin. For the purpose of making your work faster, okay, ganito ang gawin. Di ba lahat ng window na isa naman yung orientation, like for example ito, tapos sa kabila copy ka na lang, mas mabilis. So copy, click mo yan, enter, kunin mo sa gitna. Ito yung parang kung paano mabilis. Okay, lagay mo na lang doon ulit sa gitna, zoom in, zoom out ka na lang, then another one. Okay, so click mo na lang yan. Actually pati ito delete mo na yan, meron tayo doon sa taas. Okay, so kopyahin mo na lang yan, copy, kunin mo ulit sa gitna. Okay, then nilagay mo dito, then center, then adjust. Diba? Napakadali. Di kagaya ng shota mo na mahirap kausap. Eto, napakadali, diba? So, click mo na lang dyan. So, tapos na tayo. Ang lang ang kailangan. So, maglalagay na lang tayo ng dimension. Ito na yung gamit kung bakit meron siyang center line. Okay? Bakit meron siyang center line. Yun yung gamit nun. Okay? So, mayroon pa tayong kulang dito. Click na lang natin doon. Naka-ortho mode. Tapos, doon tayo. Meron siyang extension. Click mo na lang dyan. Then, close. Hindi mag-close pala yan kasi ano. Okay. Yan na yung ano. Then, gagawa tayo ng poste dito. So, dito tayo. So, click natin yung dimension. D. Meron kayong makikita dito sa baba na area, dimension, and rotation. So, kailangan natin ng dimension. So, ang size ng ating poste ay 300, enter by 300. Okay? So, yan yung poste natin. So, yung susunod na video natin is kailangan na natin maglagay ng dimension. Okay? Or no. Ang susunod naman natin gagawin is gagawin natin yung paglagay ng mga different fixtures and furnitures doon sa loob ng floor plan. Then, isusunod natin is yung paggawa ng paglagay ng dimension sa ating floor plan.